Hi Philcom and hello mga kabayan. My name is Romel Badrina Daco and I am from Santiago City, Isabela. And I am the newly crowned Mr. Friendship International Philippines representing the Filipino community of Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia. First time mo bang sumali sa mga pageant or from the Philippines, sumasali ka na? Way back in the Philippines po, I actually joining in some competitions and pageants such as in our city. And dito naman po sa abroad, ito po yung kauna-unahang pagsali ko po under the Modelo ng Pilipinas, Season 6. So, anong trabaho mo sa Pilipinas dati? Way back then in the Philippines, I am a human resource manager in a BPO company and also a former virtual assistant employees also. Bakit mo naisipan mag-ibang bansa, mag-Saudi? Just many people say for the experience, but literally yes, kaya ako siya naisipan ibang bansa dahil gusto ko rin ma-experience kung ano yung nararanasan ng ating mga kapwa OFW o ano yung mga pinagdadaanan dahil ako din po ay produkto ng suportang ibinibigay ng isang OFW ng kapatid ko po na nagkatrabaho dito for more than 6 years. So, may kapatid ka rin OFW, no? Yes po, may kapatid po ako dito. Yung bunso po namin ay nandito, nagkatrabaho po sa isang beauty salon na dito rin po sa Riyadh na siya po ang nagsuporta sa akin mag-finance na makapunta po dito sa Saudi Arabia. So, yung mga iba, no, akala nila pag nasa Saudi, akala nila mayaman, no? So, in your own experience, paano mo mapaliwanag sa mga taong ganun yung mga pananaw nila? Tama po yan. No? Literally, yes. Ang mindset po talaga, especially ng Pilipino, na pag nasa ibang bansa ka ay marami kang pera, hindi ka nawawalan ng pera, halos lahat ng pangangailangan na nakikita nila through social media ay talagang meron ka. Pero in reality po, hindi ho tayo ganun. Ang pera ho na kinikita natin dito sa ibang bansa ay pinaghihirapan at hindi ho tayo dito nakakahingi basta-basta dahil po yung sentimong ating ginagamit sa pang-araw-araw ay pinaghihirapan po natin yun kasama po ng dugo at pawis natin bilang isang empleyado at trabahante dito sa ibang bansa. So, back in pageantry tayo, no? Ang Philcom dito, very active sa mga ganitong mga activity at saka mga events, no? So, paano mo naisipang sumali sa isang pageant? Just to make a story, story short, actually, joining in Modelo ng Pilipinas, it was actually a big break for me dahil hindi ko talaga in-expect na ako yung makakasali. It was my friend na dapat ay naka-line up to be part of the Modelo ng Pilipinas Season 6. But unfortunately, hindi po kasi siya naging available due to some instances na meron po siyang other priorities. But then, dahil ako yung naging backup po niya, naging kasama niya to support him, ako po yung... Ikaw na yung pumalit? Ako po yung pumalit. So, and luckily, during the whole journey of the Modelo ng Pilipinas, I won and I was crowned as the Mr. Friendship International Philcom Riyadh. May expectation ka ba noon nung ikaw mananalo din doon? Not at all. But then as a candidate as a candidate ng isang competition, you have to prepare yourself and exert an effort. So just what I did. Nag-prepare ako. Siyempre, niready ko yung sarili ko, yung utak ko, yung katawan ko. At nagbigay ako ng oras para ma-meet ko yung qualification and requirements na hinahanap ng modelo ng Pilipinas. Ilalaban ka ngayon sa national pageant sa atin, no? So, ano yung mga pinaghahandaan mo ngayon? Pwede mo ma-share sa amin? Yes, first and foremost, since I'm representing the Filipino community, especially Riyadh, tatlong bagay lang naman yung pinaghahandaan ko. Yung katawan ko, yung utak ko, and of course, yung mga gagamitin kong mga magiging kailangan ko during the competitions. So, now, what I'm preparing, nag-workout ako sa isang gym dito sa Riyadh. And of course, when it comes to mentally, nag-review ako, nagbabasa ako about sa mga magiging duties and responsibilities of being Mr. Friendship International Philippines, and also sa mga preparation ko when it comes sa gamit. I am very much happy na sabihin na very supportive yung aking probinsya, yung aking syudad, para supportahan ako. And of course, my organization, the Modelo ng Pilipinas, na talagang
naghahanap kami ng mga taong susuporta para po sa paglipad ko para i-represent ang Filipino community sa Mr. Friendship International Philippines. Ang magdadamit po sa akin sa Mr. Friendship International Philippines ay mga taga-kalugar ko because meron din po akong team na talagang matagal nang established dun po sa Santiago City. Dadamitan po ako ng isa sa mga batang designer na si Mark Anthony Baliao, Patch Liantada, Unyong Enriquez, and some other na talagang may mabubuting puso na willing po magbigay ng mga sponsorship with sa outfits doon. And also the makeup artist, also my friend sa Pilipinas. So, at saka maganda dito, may kayo ng municipality, no? Yes. So, ikwento mo nga paano naging yun, nagkipag-tie up ka sa kanila? Actually, very supportive po talaga yung city mayor namin na si Honorable Attorney Sheena Tan sa mga ganitong activities. Halos lahat po ng mga taga Santiago City, pag lumapit ka sa kanya, hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng support. Because I am not only representing the Filipino community of Riyadh, but I am representing also my city, Santiago City. So, welcome siya sa pagtanggap ng mga sponsorship dahil ito yung mga gusto niyang, isa sa mga pinapriorities niya ay masuportahan yung mga kanyang kalugar. Especially po ako, I was a performer in my city. So, isa rin po ako dun public figure dahil engaged po ako sa community activities ng syudad namin. So, sigurado po kung hindi ako bibigo sa paghingi ng suporta sa local government unit namin and of course sa 10 ng aming mga councilors and other private institutions. Pagdating mo ba sa Pilipinas, diretso ka na sa event or sa pamilya muna? Family po muna, syempre. Because, syempre, na-miss ko rin naman yung tatay ko. And at the same time, kailangan kong umuwi dahil ma-meet up yung aking team dun sa gaganaping competitions. And at the same time, courtesy call to our city mayors para din makapag-usap kami for the plans and support na kakailanganin ko po. Okay, thank you. So may prepare kaming mga pictures dito na ipapakita namin sa iyo. Tapos i-ano mo lang mga suggestion mo, anong may ipapayo mo. Isang picture ng isang tao. Yes. So anong magiging message mo sa kanya? Yes. Ito pong picture na to ay ang aking national director na walang iba kundi si Mr. Darwin Halasan. My message to my national director are, right now, I would just like to say thank you sa pag-support sa akin bilang candidate at mag-represent ng Filipino community Riyadh, KSA sa Mr. Friendship International. Napaka-supportive and talagang hands-on sa paghawak po sa akin para sa competition ito dahil talagang lahat ng mga bagay ay kanyang sinusuportahan, binibigyan ng approve para mas magkaroon ako ng engagement not in here sa Riyadh but of course sa Pilipinas. That's my national director, Mr. Darwin Halasan. Since si Sir Darwin ang aking national director, first and foremost ang ginagawa ni Sir Darwin is to prepare myself. Siyempre siya yung nagbibigay sa akin ng mga guidelines kung ano yung mga to do and not to do bilang isang contestant. And of course, yung emotional support din ang pinakamahalagang ibinibigay sa akin dahil we all know na dito sa ang ating Filipino community ay may mga basihan ng standards when it comes to beauty pageant for both male and female. So, nire-ready nila ako mentally sa mga bashing and other stuff na pwede kong ma-absorb during my preparations. Eto, next picture. Next picture. This is me. So, this is Romel Daco from Santiago City, Isabela. Just to let other people know na as an ordinary people, so nagpunta ako dito, it turns myself to become an extraordinary dahil na-engage ako sa iba't ibang activities, especially nagkaroon ako ng organizations dito, which is the Modelo ng Pilipinas, na talagang pinangangalagaan tayo at binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-shine sa ating piniling career dito sa Saudi Arabia. Next picture. Ikaw na ba yan? Next picture is the logo of the Mr. Friendship International Philippines
Yes, since I am joining to this competition, I believe that I am claiming very soon that I will be the next Mr. Friendship International Philippines, because I believe with their core values and the mission vision of the Mr. Friendship International Philippines, promoting camaraderie, peace, and unity and understanding to each in every nations. Halimbawa, nasa national pageant na tayo. Ito yung final question, babasahin ko para sa iyo. If I were a genie, I can give you one wish. What it will be and why? So, if you were a genie and giving me one wish, that would be to become the next Mr. International. I mean, my wish is to become the next Mr. Friendship International Philippines, representing, of course, the whole nation of the Philippines. Why? It is because I believe that this is the perfect platform for me to share what I've experienced and to promote the camaraderie, peace, and unity to entire the Philippines. Every candidate, they have advocacy. So, ikaw may advocacy ka doon? Right now, I'm still studying advocacies because every advocacies are existing. But for me, since the competition is all about friendship, it's all about camaraderie, I think one advocacy that I would like to promote is the bridging gap of the individuality of differences. That's the very most important, to unite the differences of an individual, promoting good understanding, dialogues, and especially, the camaraderie. So, bridging the gaps is one way to promote unity to each and every individual and community. Sa candidate of Mr. Friendship International Philippines, ano yung point of view mo sa mga recent social issue like political sa ating bansa na kinakaharap ng bansang Pilipinas ngayon? Ano yung point of view mo? Yes. As a candidate of Mr. Friendship International Philippines, when it comes to national issues that the Philippines are facing today, actually the best way to discuss this is always be the proper dialogue. Because proper dialogue, it gives us the proper way and the communication itself para mapag-usapan ng mas maayos kung ano nga ba yung mga nagiging problema na kinakasakupan ng ating bansang Pilipinas. Kasi sa magandang pag-uusap, lahat naman yan ay nabibigyan natin ng maayos na solusyon. So, maliban dyan, ang iba pang issues na kinakaharap natin, gaya ng pinakamahirap na meron tayo ngayon sa Pilipinas ay yung pagkakaroon ng the MPACs. Ang isa sa pinakamagandang bagay na pwede natin gawin ay magkaroon tayo ng unity to educate people what are the proper ways para ma-avoid natin at malabanan natin yung sakit na kumakalat ngayon sa ating bansa. Alam naman nating lahat na kung meron tayong proper education, mas malulutas natin kung ano yung sakit na kumakalat ngayon, di ba? At I still believe na sa kasabihan na prevention is better than cure. Better than cure. Once again, mga kabayan and Filipino community of Saudi Arabia, my name is Romel Badrina Daco. Iniimbitahan ko po kayong lahat na suportahan ako for my upcoming competitions as Mr. Friendship International Philippines na gaganapin po sa Angeles City, Pampanga. Ang inyo pong suporta ay makapagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang maiwi po natin ang corona at syempre magkaroon po tayo ng pagkakataon na may bandera ang Filipino community po ng KSA, hindi lamang po dito, pati po sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong suporta.